Welcome tayo mga boss. Welcome sa ating channel. Bukod sa dalawang Japanese player ngayon sa NBA na sila Rui Hachimura at Yuta Watanabe mga boss, ay alam nyo bang may isa pang Japanese player noon na kauna-unahang naglaro sa NBA? Naging teammate pa nga siya ni Steve Nash. Marahil lang ilan sa inyo hindi pa alam ang kwentong ito. Kaya halina at pag-usapan natin ang mga naging journey sa NBA ng Japanese player na ito. Walang iba mga boss, hindi ang 5'9" point guard ng Japan na si Yuta Tabuse. Si Yuta Tabuse mga boss ay pinanganak sa Yokohama, Japan noong October 5, 1980. Lumaki siya sa isang pamilyang na mahihilig talaga sa sports. Magmula sa kanyang lolo at mga tito na mga naging player ng baseball at soccer. Subalit ang mga sports na ito ay hindi nga niya nakahiligan dahil mas naging interesado siya at mas pinagtuunan niya ng pansin ang basketball noong siya ay 9 years old pa lamang mga boss. Sa kanyang high school ay naging varsity siya sa Noshihiro Technical High School sa loob ng 3 taon. Dito'y naging popular siya na hindi lamang sa kanilang school kundi sa buong Japan. Dahil sa loob ng 3 taon niya dito ay isang beses lang natalo ang kanilang team. Well, matapos nito ay tumungo siya sa Amerika para dito mag-aral sa kolehiyo at may pagpatuloy ang kanyang paglalaro ng basketball dahil alam niya na mas matindi ang mga training na kanyang masusubukan dito para mas lalo pa siyang mag-improve ng gusto. Dito ay nag-enroll siya sa Brigham Young University sa Hawaii at nag-tryout siya para sa basketball team nito. Nakasali pa noon sa NCAA Pacific West Conference. So hindi agad nga nakapaglaro si Tabuse mga boss sa loob ng 2 taon dahil sa kanyang eligibility. Dahil dito ay isang season nga lang siya nakapaglaro at may average na 7.6 points at 6.6 assists bago siya nagpasyang bumalik ng Japan para dito maglaro bilang professional basketball player ng Toyota Albert ng B-League. Subalit hindi ba rin nilis na Tabuse mga boss ang pangarap niyang maging isang NBA player. Dito ay iniwan niya ang Toyota Albark at bumalik siya sa Amerika para subukan ulit ang kanyang kapalaran. Dito ay naimbitahan agad siya na maging participant para sa parating na NBA Summer League noong 2003. Agad nga siya nakapaglaro para sa Rock Mountain Review ng Dallas Mavericks. At nag-average nga siya dito mga boss ng 4.5 points, 1.5 rebounds, 1.2 assists, 13 minutes per game sa loob ng 6 na games sa pananatili niya dito. Kilala si Tabuse sa kanyang quickness pagdating sa loob ng court. Dagdag mo pa dyan ang kanyang pagiging playmaker na kahit kinulang sa height ang ating bida mga boss, kaya pa rin niya makipagsabayan sa mga higanting player na nakakasaguba niya sa Amerika. Ang paglalaro ni Yuta Tabuse sa NBA Summer League mga boss ay nagbigay ingay sa kanyang pangalan para makilala siya ng mga naglalakihang media company sa Amerika. Kumalat ang balitang ito sa buong US at Japan at naging laman ng mga headlines ng balita na mayroong isang Japanese-born player ang susubok para makapasok sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Well, sa loob ng 1 taon na ito, napagsali niya sa training camp ng mga NBA teams ay isang team nga lang ang nagbukas ng pinto para sa kanya, ang Phoenix Suns. At sa pagbubukas ng 2004-2005 NBA season, ito ay nakasama siya sa opening night game kontra Atlanta Hawks bilang official roster ng Phoenix Suns noong November 3, 2004. Well, sa game na ito mga boss ay pagpasok pa lang ni Tabuse sa loob ng court galing sa isang substitution, dito ay nakaani agad siya ng respeto sa mga fans at kanyang mga co-players. Sa mismong si Steve Nash pa nga ang nag-cheer para sa kanya. At sa game na ito ay kumabada siya ng 7 points na nakuha niya ang kanyang unang 2 puntos sa free throw line. Pero sa gabi na yon, ayun na ang naging pinaka-highlights ng kanyang karera sa NBA dahil nakapaglaro lamang siya sa Phoenix Suns ng 4 na games. Ang panghuli dito mga boss ay noong December 15, 2004, panalo kontra Utah Jazz. Well, that game played 2 minutes lamang sa loob ng court. Wala man lang naitalang stat sa buong game. At sa taong din na yon mga boss, in-waive ng Suns ang kanyang kontrata pero wala ng NBA team ang sumalo pa sa kanya. Sa maikling tenure niya sa NBA mga boss sa loob ng halos 2 buwan at sa kanyang naging 4 na game lamang sa buong liga, si Yuta Tabuse mga boss ay sumahod ng may estimated na $108,000 to $173,000. Well, sa pangyayaring yan sa karir ni Tabuse sa NBA mga boss ay masasabing dream come true na kahit sa maikling panahon, siya ay naging ganap na NBA player. Sabi pa nga niya sa isang interview na bibihira ang mabigyan ng ganong opportunity. Na hindi niya raw malilimutan, dadalhin niya ang alaala na ito hanggang sa kanyang pagtanda. Samantala, bilang tribute sa naging journey niya sa NBA, ay ginawa pa siyang cover ng isang video game na NBA Live na eksklusibong nire-release lamang noon sa Japan.
Pero hindi pa doon natatapos mga boss ang naging kapalaran niya sa Amerika para sa basketball. Dito ay na-drop siya ng isang NBA D-League team na Bakersfield Jam bilang pang 11th overall pick noong 2006 bago napalipat sa Anaheim Arsenal noong 2007 na tumagal siya dito hanggang 2008. Patapos nito ay nagdesisyon na siyang bumalik na lang ng Japan. Dito na lang maglaro ng professional basketball sa B-League. Sa ngayon mga boss ay aktibo pa rin itong si Tabuse sa basketball na kahit nasa edad niyang 40 plus ay may mga disenteng numero pa rin naman siyang naiambag sa kanyang team. At siya na ngayon mga boss ang pinakamatandang basketball player na naglalaro pa rin sa B-League. So ito lang muna ang kwento natin sa ngayon mga boss, at bago nga tayo magtapos ay nais ko lang munang humingi sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka naman sa ating mga future videos.